Sa edad kong 82, marami na akong natutunan sa buhay. Pero may isang desisyon akong lubos na pinagsisisihan. Ang paglipat sa isang home for the aged. Noong una, akala ko ito ang tamang desisyon. Hinimok ako ng aking pamilya. Ipinangako nila na makakakuha ako ng sapat na pangangalaga at kaginhawaan. Naniwala ako sa kanila. Ngunit nang makarating ako roon, napagtanto kong ang katotohanan ay hindi katulad ng inaasahan ko. Alam kong marami sa inyo ang nag-iisip tungkol sa opsyong ito. Maaaring para sa inyong sarili o mahal sa buhay. Baka iniisip nyo na ito ang pinakasiguradong desisyon. O baka sinabihan kayo na gagawing mas madali nito ang buhay. Ngunit bago ka gumawa ng hakbang na ito, gusto kong ibahagi ang 6 na bagay na sana ay sinabi sa akin bago ako lumipat. Dahil ang totoo, ang buhay sa home for the aged ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan. Binabago nito ang lahat at kapag pumasok ka na, ang paglabas ay hindi kasing simple ng iyong iniisip. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil maaaring magulat ka sa mga aral na ito. At kung may kakilala kang nag-iisip tungkol sa paglipat sa home for the aged, ang video na ito ay maaaring eksaktong kailangan nilang marinig bago gumawa ng desisyong magpapabago ng kanilang buhay. Simulan na natin. Pagsisisi Verbo 1, pagkawala ng kalayaan. Ang pinakamalaking kungyog pagkatapos kong lumipat sa home for the aged ay hindi ang maliit na kwarto. Hindi rin ang nakatakdang oras ng kainan o kahit ang mga hindi pamilyar na mukha. Ito ay ang pagtatanto na nawalan ako ng kontrol sa sarili kong buhay. Bago ako lumipat, may sarili akong mga gawain. Ako ang nagpapasya kung kailan gigising, kailan kakain, at paano gagamitin ang aking araw. Maaari akong maglakad-lakad kapag gusto ko, magluto ng sarili kong pagkain, o umupo lang ng tahimik sa aking paboritong upuan habang nagbabasa. Ngunit sa loob ng home for the aged, mabilis kong napagtanto na ang aking oras ay hindi na akin. Lahat ay sumusunod sa schedule na hindi sa akin. Ang almusal ay sa takdang oras, kahit hindi pa ako gutom. Ang pagtatapos ng ilaw ay nangyayari sa partikular na oras. Gusto ko man o hindi. Gusto mong lumabas para maglakad? Maaaring kailangan mo ng pahintulot at malamang kailangan mong maghintay hanggang may taong handang tumulong sa'yo. Ang mga simpleng desisyon tulad ng kung ano ang kakainin o kahit ang isusuot ay naging pribilehiyo sa halip na mga normal na pagpipilian. Naaalala ko ang aking unang linggo roon. Nagising ako sa kama na hindi parang sa akin. Umupo ako, nag-unat, at abot ko ang libro na binabasa ko sa bahay. Ngunit nang tumingin ako sa paligid ng kwarto, napagtanto ko na ito ay hindi ang aking tahanan, ang aking mga libro, ang aking paboritong upuan, ang maliliit na kaginhawaan na matagal kong inipon na wala na. Sa kanilang lugar ay mga walang kulay na pader, isang kamang hindi ko pinili, at isang pakiramdam na hindi ko maalis. Hindi na ako ang may hawak ng sarili kong buhay. Ang pinakamahirap na bahagi, ang mapagtanto na kapag isinalang mo na ang iyong kalayaan, halos imposible nang maibalik ito. Nagsa-adjust ka dahil kailangan mong gawin ito. Tumigil ka na sa pakikipagtalo kapag sinasabi nila kung ano ang pananghalian. Tumigil ka nang magtanong kung maaari kang maglakad kapag gusto mo. Natututong umangkop sa kanilang sistema. Ngunit sa proseso, unti-unti kang nawawala sa iyong sarili. Kung iniisip mong lumipat sa isang home for the aged, tanungin mo ang iyong sarili, handa ka bang isuko ang maliliit na kalayaan na bumubuo sa iyong buhay? Dahil kapag nawala na ang mga ito, mas mapapamahalaan mo ang mga ito kaysa sa iniisip mo. Pagsisisi. 2. Pakiramdam na nalimutan isa sa mga pinakamahirap na katotohanan tungkol sa paglipat sa home for the aged ay ang pag-unawa na ang mundo sa labas
ay patuloy na umiikot nang wala ka. Nang unang dumating ako, tiniyak sa akin ng aking pamilya na dadalawin nila ako ng madalas. Naniwala ako sa kanila. At sa simula, ginawa nila iyon. Ang aking anak na babae ay bumisita minsan sa isang linggo. Ang aking mga apo ay bumisita tuwing Sabado't Linggo. At sa loob ng maikling panahon, parang mayroon pa akong koneksyon sa aking dating buhay. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, ang mga pagbisita ay naging mas madalang. Nagsimulang tumawag na lang ang aking anak na babae sa halip na pumunta. Ang aking mga apo ay naging abala sa paaralan at trabaho. Ang mga holiday ang pinakamahirap. Lahat ay nangako na darating sila. Ngunit sa ilang kadahilanan, palaging nagbabago ang mga plano sa huling minuto. At biglang natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo mag-isa sa common room. Pinapanood ang ibang mga residente na nakatitig sa pinto, umaasang sa araw na yon ay may makakaalala sa kanila. Hindi dahil hindi na ako mahal ng aking pamilya. Nakasagabal lang ang buhay. Kapag wala ka na sa paligid araw-araw, madaling isipin ng mga tao na maayos ka lang, na nagsa-adjust ka, na hindi ka na nangangailangan ng maraming atensyon. Ngunit ang totoo, habang mas matagal ka sa home for the aged, mas magiging madali para sa mga tao na makalimot kung gaano ka pa rin nangangailangan sa kanila. Naaalala ko ang isang gabi na nakaupo sa aking kwarto. Hawak ko ang aking telepono, nag-aalinlangan kung tatawagan ko ang aking anak na lalaki. Ayaw kong maging pabigat. Ayaw kong ipaalala sa kanya na nandito ako, naghihintay ng bisita na maaaring hindi na darating. Kaya ibinaba ko ang telepono at doon ko napagtanto, ito na ang buhay ko ngayon. Pinapanood ang mga araw na lumipas, umaasang may makakaalala na isama ako. Kung iniisip mong lumipat sa isang home for the aged, tanungin mo ang iyong sarili, handa ka ba para sa kalungkutan? Dahil gaano man kalakas ang pagmamahal sa iyo ng iyong pamilya, kapag wala ka na sa paningin, mas madaling maging kalimutan. Kung patuloy kang nanonood ng video na ito at nakikita mong may halaga ang mga pananaw na ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba upang malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Magpatuloy tayo, pagsisisi. Shirker 3, pagkawala ng layunin sa buhay. Nang lumipat ako sa home for the aged, inakala kong nagpapalit lang ako ng tinitirhan. Hindi ko naintindihan na pinalitan ko rin kung bakit ako nabubuhay. Sa bahay, may mga responsibilidad ako. May mga gawain, libangan, at dahilan para bumangon sa umaga. Kahit ang maliliit na bagay, pagdidilig ng mga halaman, paggawa ng sarili kong kape, pag-aayos ng aking espasyo, nagbibigay sa akin ng diwa ng layunin. Ngunit sa home for the aged, ang mga pang-araw-araw na ritual na iyon ay nawala. Niluto na para sa akin ang mga pagkain, inayos na ng iba ang paglilinis. Ang mga halaman, hindi na sa akin iyon para alagaan. Sa una, sinabi ko sa sarili ko na magiging maganda ang makapagpahinga. Wala nang gawaing bahay, wala nang responsibilidad, pahinga lang. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, napagtanto kong may kulang. Ang mga araw ay tila mahaba, pinalawak ng walang anumang gagawin kundi maghintay. Nakita ko rin ito sa ibang mga residente. Mga taong dating puno ng enerhiya ngayon ay gumagastos ng kanilang mga araw sa pagupo, pagtingin, paghihintay na lumipas ang oras. May isang lalaki na nagngangalang Mang Jose o Intauri Power na taong gulang na karpintero buong buhay niya. Sa bahay, palagi siyang nag-aayos ng mga bagay, gumagawa ng maliliit na proyekto sa kanyang garahe. Ngunit dito, walang mga kasangkapan, walang mga proyekto, walang anumang malikha niya. Pinanood ko kung paano siya unti-unting umatras. Ang kanyang mga kamay na dating malakas
at may kasanayan ngayon ay nakaidol sa kanyang kandungan. Pakiramdam ko'y wala akong silbi, sabi niya sa akin isang araw. At alam kong talagang naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Kapag wala ka ng inaalagaan, walang hinahangad, ang buhay ay nagsisimulang mawalan ng kahulugan. Ang isip ay humihina, ang katawan ay sumusunod, at sa madaling panahon, nagsisimulang maramdaman mo na isa ka lang ordinaryong residente sa isang lugar kung saan gumagalaw ang oras, ngunit walang talagang nagbabago. Kung iniisip mong lumipat sa isang home for the aged, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay? Dahil kapag lumipat ka na, ang paghahanap ng layunin ay hindi kasing simple ng pagpupuno ng iyong oras. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban upang mapanatili ang mga bagay na nagpapakita sa iyo na buhay ka. Pagsisisi Karma 4, mas mabilis na pagbagsak ng kalusugan. Bago ako lumipat sa home for the aged, mabuti ang aking kalagayan para sa aking edad. Hindi ako tumatakbo ng marathon, ngunit kaya ko pa ring alagaan ang aking sarili. Maglakad-lakad, magluto ng sarili kong pagkain. May mga maliit akong gawain na pinapanatili akong gumagalaw, pamimili ng groceries, pag-uunat sa umaga, kahit na paglalakad-lakad sa bahay para palakasin ang aking mga binti. Ngunit nang lumipat na ako, lahat ay nagbago. Sa una, parang nagpapahinga lang ako. Dinalhan ako ng pagkain at hindi ko na kailangang tumayo sa kusina para magluto. Kung kailangan ko ng isang bagay, kailangan ko lang pindutin ang isang button at may darating para tumulong. Ngunit ang hindi ko napagtanto ay kung gaano kaunti ang gagawin ko para sa aking sarili, mas lalo akong humihina. Tumigil ako sa paggalaw ng madalas at sa madaling panahon ang aking mga binti ay naging mas matigas. Umupo ako ng mas marami kaysa dati at bago ko nalaman, ang pagbangon mula sa upuan ay nagsimulang maramdam na parang gawaing bahay na. Ang mga kalamnan na matagal kong pinapanatili ay nawawala ng mas mabilis kaysa inaasahan ko. At hindi lang ako, nakita ko rin itong nangyari sa iba. Ang mga taong naglalakad ng mag-isa noong una ay biglang umaasa sa mga wheelchair. Ang mga taong dating independent ay ngayon ay nangangailangan ng tulong sa mga bagay na hindi nila pinaghirapan dati. Kung gaano karaming tulong ang ibinigay sa amin, gaano karami ang tila kailangan namin. Naaalala ko ang aking kapitbahay, si Aling Maria, isang 21 taong gulang na babae na masigla nang dumating siya. Dati ay araw-araw siyang naglalakad sa paligid ng pasilidad. Nagpupumilit na hindi siya magbabagal dahil lang sa isang numero. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, napansin kong hindi na siya gaanong naglalakad. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumamit ng walker. Pagkatapos ay wheelchair. Isang araw tumingin siya sa akin at sinabi, "Hindi ko alam kung kailan nangyari, pero pakiramdam ko'y tumanda ako ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan." At yan nga ang pakiramdam. Kapag tumigil ka sa paggamit ng iyong katawan, nagsisimula kang mawalan nito. At sa isang home for the aged kung saan ang lahat ay idinisenyo para gawing mas madali ang mga bagay, madaling kalimutan na ang paggalaw ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan. Ito ay tungkol sa pagkaligtas. Kung alam ko lang kung gaano kabilis mawawala ang aking lakas, mas pinaglaban ko sana na manatiling gumagalaw, manatiling aktibo. Itulak ang aking sarili kahit hindi ko gusto. Kung iniisip mong lumipat sa isang home for the aged, tanungin mo ang iyong sarili, mayroon ka pa bang motibasyon para panatilihing malakas ang iyong katawan kapag ang lahat ay nakaset up para gawing walang paghihirap ang buhay? Dahil kapag humina ka na, ang pag-ahon ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Kung patuloy kang nanonood ng video na ito
at nakikita mong may halaga ang mga pananaw na ito, mangyaring mag-comment ng numero FAR sa ibaba upang malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content para ipaalam at mag-inspire sa iyo. Magpatuloy tayo. Pagsisisi, Chapter 5, Pagkawala ng privacy at dignidad. Isa sa mga bagay na hindi ko lubos na isinaalang-alang bago lumipat sa Home for the Aged ay kung gaano karaming privacy ang mawawala sa akin. Sa bahay, mayroon akong sariling espasyo. Maaari kong isara ang pinto ng aking silid, maupo ng tahimik kung gusto ko, at gawin ang mga bagay sa sarili kong paraan. Ngunit sa isang Home for the Aged, ang privacy ay isang luho na hindi mo laging mapapanatili. Mula sa sandaling dumating ako, pakiramdam ko'y palagi akong binabantayan. Mga tauhan na pumapasok at lumalabas, naka-schedule na pagsusuri sa silid, at mga pinagsasaluhang espasyo kung saan bihira kang nag-iisa. Kahit ang mga simpleng bagay tulad ng pagbibihis o paggamit ng banyo ay kadalasang nangangailangan ng tulong ng iba. Alam kong ginagawa lang nila ang kanilang trabaho, ngunit hindi madaling tanggapin ang tulong para sa mga bagay na ginawa mong nang mag-isa buong buhay mo. Naaalala ko ang aking unang linggo, nahihirapan sa ideya na kailangan kong humingi ng pahintulot para gawin ang mga bagay na dati kong ginagawa nang hindi nag-iisip. Gusto mong maligo? Maaaring kailangan mong maghintay hanggang may taong handang tumulong. Kailangan mong gamitin ang palikuran? Minsan ang pagpindot sa call button ay nangangahulugang paghihintay ng mas matagal kaysa sa gusto mo. Kahit ang mga pagpipilian sa pagkain ay limitado, kung ayaw mo ang nasa menu sa araw na iyon, wala kang magagawa. At pagkatapos ay may issue pa tungkol sa mga roommate. Hindi lahat ay nakakakuha ng pribadong kwarto. At ang pagbabahagi ng espasyo sa iba, isang taong hindi mo pinili, ay maaaring nakakainis. Maswerte akong nagkaroon ng mabait na roommate. Ngunit nakarinig ako ng mga kwento mula sa iba na hindi gaanong pinalad. May mga roommate na maingay, marumi, o may mga problema sa pag-iisip na halos imposibleng makatulog. At kahit gaano ka man magsikap na gawing katulad ng bahay ang iyong silid, hindi talaga ito sa iyo. Ang dignidad ay isang mahirap na bagay na mawala. At hindi ko napagtanto kung gaano karami ang kailangan kong isuko hanggang naroroon na ako. Kapag kumakatok ang mga tao, ngunit hindi palaging naghihintay ng sagot bago pumasok. Kapag kinakausap ka na parang pasyente sa halip na tao. Kapag ang iyong pang-araw-araw na mga gawain ay idinidikta ng schedule na hindi mo ginawa. Nagbabago ka. Nagsisimula kang pakiramdam na hindi gaanong ikaw at higit pa na parang isa pang pangalan sa isang listahan. Kung iniisip mong lumipat sa isang Home for the Aged, tanungin mo ang iyong sarili, handa ka bang isuko ang privacy at control na taglay mo buong buhay mo? Dahil kapag nawala na ang mga ito, mahirap silang maibalik. Pagsisisi, Year 6, pag-unawa na mas mahirap ang umalis kaysa sa iniisip mo. Nang unang lumipat ako sa Home for the Aged, sinabi ko sa sarili ko na pansamantala lang ito. Inakala kong susubukan ko muna. Titingnan kung kamusta ang mga bagay at kung hindi ko gusto, pwede pa akong umalis. Ngunit ang hindi ko naintindihan ay kung gaano kahirap ang lumabas kapag nasa loob ka na. Sa una, mukhang simple. Kung hindi ko gusto, babalik lang ako sa bahay. Ngunit ang bahay ay hindi na pareho. Ang aking bahay ay nakatayo ng walang laman at ang pagpapanatili nito mula sa malayo ay naging mahirap. Nagsimula na ang aking mga anak na gumawa ng mga pagbabago. Nagbebenta ng mga bagay
na sa tingin nila ay hindi ko na kailangan, kahit na pag-isipan ang pag-upa ng lugar. Nang banggitin ko ang ideya ng pagbabalik, nag-alinlangan sila. Sigurado ka ba na kaya mong mag-isa? Hindi ba mas ligtas na manatili ka dito? Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa iyo. At pagkatapos ay may issue pa tungkol sa pisikal na pagbagsak. Pagkatapos ng ilang buwan na nakatira sa isang lugar kung saan hindi ko kailangang magluto, maglinis, o kahit na maglakad ng malayo, hindi na ako kasing lakas dati. Ang independensya na mayroon ako noon ay nagsimulang mawala, na ginagawang mas mahirap ang ideya ng pagbabalik sa bahay kaysa sa iniisip ko. Hindi na ako kasing kumpiyansa sa aking kakayahang mamuhay mag-isa, at ang takot na iyon ay pinigilan ako. Nakilala ko ang iba na may parehong karanasan. Inakala nilang susubukan nila ang home for the aged sa loob ng maikling panahon, upang mapagtanto na ang pag-aalis ay hindi kasing dali ng kanilang iniisip. Habang mas matagal kang nananatili, mas mahirap ang mag-adjust sa buhay sa labas. Ang ilang tao ay nawalan ng option. Kapag nabenta na ang kanilang bahay o nauubos na ang kanilang ipon sa gastos ng pangangalaga, wala ng pag-asa. Iyan ang bahaging hindi sinasabi ng kahit sino. Ang paglipat ay parang desisyon na pwede mong baligtarin. Ngunit para sa karamihan ng mga tao, hindi ito ganoon. Ang home for the aged ay unti-unting nagiging buong mundo mo. At bago mo malaman, ang buhay sa labas na dating kilala mo ay nagsisimulang pakiramdam na isang malayong alaala. Kung iniisip mong lumipat sa isang home for the aged, tanungin mo ang iyong sarili, handa ka ba sa posibilidad na kapag pumasok ka na, ang pag-alis ay maaaring hindi kasing simple ng iniisip mo? Dahil kapag nakaayos ka na, ang mga hadlang sa pag-alis, maging ito man ay pinansyal, pisikal o emosyonal, ay maaaring mas mahirap lampasan kaysa sa inaasahan mo. Kung patuloy kang nanonood ng video na ito at nakikita mong may halaga ang mga pananaw na ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba upang malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content para ipaalam at mag-inspire sa iyo. Huling pagninilay, sa pagtingin sa nakaraan, hindi ko pinagsisisihan ang pagtanda, ngunit pinagsisisihan ko ang paniniwala na ang home for the aged ang tanging option ko. Pumasok ako na umaasang kaginhawaan, kaligtasan, at mas magandang kalidad ng buhay. Ang natagpuan ko sa halip ay isang mundong unti-unting kinuha ang aking kalayaan, aking privacy, aking layunin, at kahit na ang aking pakiramdam ng pagkakakilanlan. Ibig sabihin ba nito na lahat ng home for the aged ay masama? Hindi naman. Ang ilang mga tao ay talagang nangangailangan ng antas ng pangangalaga na ibinibigay nila. Ngunit bago ka gumawa ng desisyon, mag-isip ng mabuti tungkol sa kung ano ang bibitawan mo. Dahil kapag lumipat ka na, hindi na muling magiging pareho ang buhay. Kung maaari kong gawin ulit, mas magsisikap sana ako para manatili sa sarili kong bahay. Susubukan ang higit pang paraan upang humingi ng tulong nang hindi isinusuko ang aking kalayaan. At titiyakin ko na talagang kailangan kong naroroon bago gumawa ng ganitong permanenteng hakbang. At kung humaharap ka sa desisyong ito, umaasa akong magtatagal ka para tanungin ang iyong sarili. Ito ba talaga ang pinakamabuti para sa akin? O ito lang ba ang mukhang pinakamadali sa ngayon? Dahil ang buhay na mayroon ka ngayon, ang iyong mga gawain, kalayaan at mga pagpipilian ay karapat-dapat na panghawakan sa pinakamatagal na panahon na makakaya mo. Salamat sa pagsali sa amin ngayon. Gusto naming marinig mula sa iyo.
Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito binabalak gamitin sa iyong buhay. Ang iyong mga saloobin ay mahalaga sa amin, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng mahusay na motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring mag-like, mag-subscribe at mag-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content para ipaalam at mag-inspire sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.